Graduate ako sa isang kilalang universidad dito sa Dasmariñas, Cavite. Noong 2006, nung gumraduate ako, na-absorb agad ako ng isang company. Doon po ay nagtrabaho ako ng almost 2 years. Most of the time, nasa field ako, pinapadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nami-meet ko yung iba't ibang tao, at lalo na yung mga gusto kong ma-meet, yung mga artista. Para sa akin, okay na okay siya. Kasi yung inahanap ko mismo na experience, yung makasalamuha sa iba't ibang klase ng tao, at matutong gumalaw sa corporate world, natutunan ko doon. Sa totoo lang, kahit yung matinding pressure na experience ko talaga doon, doon ko nalaman sa sarili ko na okay na ako doon sa mga experiences na yon, at willing ako na lumabas na at mag-venture naman doon sa bagay na gusto ko. Kasi sa totoo lang, okay yung trabaho, and yet, you've been working this much, pero you're earning this much lang. So yun yung masaklap doon. Hindi ko makukuha yung mga pangarap ko doon. That's why I resigned. Nag-venture ako sa isang negosyo. It's a seafood business. Umutang, nag-loan para makabili ng isang multi-cab. Yung multi-cab na yun, grabe. Yun talaga yung ginagamit ko pang deliver ng mga isda. Bawat deliver namin sa kliyente, hindi kasi cash na nababayaran yung produkto. Ang bayad kasi nun every 15th to 30th ng buwan. Nauubos na yung stocks mo nang wala ka ng pang-replenish. Nauubos na siya na nauubos. Plus yung pagod. Di-deliver kami sa Calamba, Cabuyao, Santa Rosa, umaabot kami ng Carmona. Kung saan-saan. Binyan, San Pedro, iniikot namin yan kasi kailangan namin makapaghanap ng kliyente. Ang masaklap nun, nagkakaroon man kami ng kliyente pero isang beses lang bibili tas hindi na uulit kasi hindi maganda yung stocks na naisusupply namin. Yung 5 buwan walang bumabalik na pera, puro palabas. Niloan namin yung multicab, kailangan ko na maghanap ng plan B. Sa isang TV program, nabanggit yung Royal. May nagfa-flash na number sa baba ng screen. Tinry kong i-text. Binigyan ako ng reservation sa isang business presentation sa isang kilalang fast food chain doon sa atin sa Santa Rosa. Dumating ako kinabukasan, Sunday. After the presentation, hindi ako interested sa products. Hindi ako interested sa mga ibang ino-offer. Pero interesado ako sa pangatlong bagay. Interested talaga ako dun sa kitaan. I joined Royal na ang pera ko that time, 5,000 na lang. Yung kulang ko para mabili yung package, ginawa ko ng paraan. The next Sunday mismo, naghakot ako, 10 barkada ko nung high school. The next week, ang in-invite ko, 12 na katrabaho ko. Doon sa 10, doon sa 12, pareho wala nag-join. Dumating yung panahon, ilang linggo, ilang buwan ang lumipas, pare-pareho ang naging storya, hindi talaga ako kumikita. Ayoko kasi umattend ng mga training. Para sa akin kasi, nakakatamad eh. Ba't ako atin ng training? It's a matter of ganito lang at ganito lang, susundan mo lang yung sistema, may kita ka na. Pagpasok ng 2008, sa kagustuhan ko, na lahat ng income sa akin lang, nagpundar ako doon sa tinatawag na stockist program. So, ibig sabihin, pag stockist ka, lahat ng mga bagong distributor, wala silang mabibilang opisina sa akin lang. Naisip ko noon, sakto, akin tong income na to. Akin ka na Calamba, akin ka na Cabuyao, akin ka na Santa Rosa. Akin na lahat yan, hanggang Cavite. Yun na inisip ko that time. Yun nga lang, parang nagtatrabaho ka ng ikaw lang, solo ka lang. Ikaw lang versus yourself. So, nakakapagod din pala. Pagod na pagod talaga yung katawan mo. Binabike ko pa yon, naalala ko. Kasi wala pa akong nagagamit na sasakyan that time, 2008. Nung sa kagustuhan ko na mas marami pang income na makuha tayo, pinasok ko yung negosyo ng franchising. Naalala ko yung una kong pwesto noon, kung saan ako nagbebenta ng mga merienda. Ako yung nagluluto, ako yung nagsaservice mo sa mga tao. Siyempre, may Royal ako, bigay ng flyer, Royal. Baka po interested po kayo, baka may kilala kayo, gustong magnegosyo. Siyempre, lahat ng mga interesado, saan ko kakausapin? Doon mismo sa pwesto. Doon ako nag-one-on-one, nagpe-present. Wala pang mga laptop that time, wala pang tablet. Doon din, na-realize ko, meron na namang mali sa ginagawa ko. Yun pala, hindi sapat na puro pang sariling income lang ang ginusto mo. Pinagsabay ba yung pagiging stockist? Nagdi-deliver ka ng mga products bahay-bahay. Nagbabantay ka pa ng franchise mo. Siyempre, nag-i-invite din naman ako ng mga taong interested sa Royal.
Pagsamahin mo yung apat na yon, yung 2009, that was the time naramdaman ko, bumagsak yung katawan ko talaga doon. Tingin ko yun din yung dahilan. Kaya nung exactly May 3, 2009, when I was diagnosed by a very rare ailment called GBS, Guillain-Barré syndrome. Bumagsak yung nervous system ko, yung muscles ko, hindi ko siya magalaw. To the point na almost na-paralyze ka talaga buong katawan. Ang daming doktor, nasa harapan ko, pinag-aaralan ako. Feeling ko, tinatanong nila, anong klaseng species kaya to? Ano kaya nangyari sa tao na to? GBS or Guillain-Barré syndrome is 1 out of 1 million sa buong mundo. It's a very, very rare na karamdaman. Nagkaroon ako ng series ng chemotherapy sessions, then dialysis, binomba rin ako ng steroids. Kaya yung katawan ko at saka yung mukha ko, sobra siyang yung namamanas, namamaga talaga siya. Minsan tinatanong ko, ba't ko kailangan pagdaanan tong mga bagay na to eh. Nakapagbenta kami ng lupa, nakapagbenta kami ng sakyan, nakapag-loan kami ng matindi. Bakit? Grabe yung hospital bills. At nung the fact na inisip ko pa lang, grabe, 3 to 5 years pa namin gagawin to. Alam mo, nung time na yun, awang-awa talaga ako sa sarili nun. Bakit ako? Luckily, sabi ng mga kaibigan kong doktor, Jeff, pwede mo namang subukan inumin yung mga food supplements ng Royal. Tinry ko talaga yung glutathione natin, yung grapeseed, yung Royal Sea natin, saka yung Recharge. Everyday, tinitig ko po yung mga supplements na to. Luckily, nararamdaman ko na, nakaka-recover na ako. At exactly 1 year, thank God, May 2010 nung na-release ako sa hospital. Sobrang saya ko nung time na yon. Feeling ko, matagal ako nakakulong, tapos I'm totally free. Yun nga lang, yung challenge sa akin, hindi pa pala ako pwedeng magtrabaho that time kasi nahihiya ako sa sarili ko. Nagkakaroon ako ng pamamanas or namamaga yung katawan ko. Ayokong humarap sa mga tao. 2011, yung franchise, binitawan ko na. Yung mobile stockist program, binitawan ko na. Gusto ko nang pagbigyan itong sinasabi sa akin ng mentor ko, umattend ka kasi ng mga trainings. Ginugol ko po yung oras ko pag-attend ng trainings, inaral kung paano talaga mag-present. It doesn't matter kung kailan ka nagsimula eh. Ang tanong kasi dito, kailan ka ba nagsimulang humataw? Pagpasok ng 2012, pakiramdam ko, ito na yung swerte ko. November 3, 2012, when I was awarded as part of the executive circle. Nagbunga na yung mga tinanim natin na mga ilang taon pang lumipas. Nakakatuwa po dito, no? Pag tinuloy-tuloy mo lang po pala yung negosyo, there's no other way but to go up. At magkikita-kita rin tayong lahat po doon sa taas. Yes! Bibigyan ka rin ng award, katulad ko, at katulad naming lahat na nandito po ngayon. Sabi ko, eto na yun, eto na talaga, masahataw pa ako lalo niyan. Kailangan may madala naman akong mga tao sa taas. 2013, wala akong ginawa kundi mag-present dito, mag-present doon. Iniikutan ko talaga yung mga tao sa iba't ibang lugar. Gusto ko makapunta sa iba't ibang lugar kasi magbi-build tayo ng leaders sa mga lugar na yan. May mga distributors na rin po tayo na na-awardan na rin as part of the executive circle. At marami pa po na napoproduce na rin po nila, dire-diretso na po. Nakakatuwa kasi yung 2013 na yon, ang buong inisip mo, sila. Tumulong. Results will follow eh. Income will naturally follow. Huwag mo na lang isipin sarili mo, normal siyang mangyari. 2014, eto na yun, dire-diretso na yung paghataw. Plus, may mga nagkaresulta ng mga kasama natin. May kasama po tayo, nakabili ng brand new car. Meron tayong kasama, nakabili ng brand new house and lot. Dahil sa Royal, at dahil sa'yo, naging instrumento ka para makuha nila yung mga bagay na yun. And 2014, isa sa pinaka-memorable talaga na taon para sa akin. Nirewardan po natin ang sarili natin ng isang brand new Ford Mustang GT SVP model. Sa brand new top of the line that time. February 7, 2015 sa Soler Resorts and Casino. When I was awarded again as part of the President Circle Awardees. March 14, nung bumili po tayo ng isa pong brand new na Isuzu MU-X, na ito po ay inapangarap ng tatay ko dahil birthday niya ng March 14. Doon mo na ibibigay yung mga bagay na pareho kayong panalo eh. Masaya ka,
masaya din sila, masaya yung buong pamilya, kayong lahat din magbe-benefit nun. Alam ko gusto ng magulang para sa anak na yung anak makuha yung mga pangarap. At nagpapasalamat ako talaga sa Royal, sa lahat ng to. Tinuruan ako ng Royal, ng konsepto, ng pagpapahalaga ng pamilya. Kasi yun naman ang bottom line ng lahat ng to eh. Dahil sa Royal, natutunan kong mahalin ang mga ka-Royal ko. Na natutunan ko silang mahalin lalo na as if kapatid, kamag-anak at magulang ko na rin sila. Tinrato namin ang bawat isa bilang isang pamilya. More than the material things, ang nabuo namin isang samahan. We eat together, we travel together, we swim together, we climb mountains, we climb trees, we dive seas together. Kasi gusto kong iparamdam kasi sa kanila kung gaano kasarap mabuhay. Kaya itong pagtatrabaho ko ng Royal ngayon, I was very much inspired by one of our execom, Mr. Art Bonhoc, sa kanyang philosophy na merong pag-asang umasenso ang mga Pinoy. Pwede ka pang umasenso, Juan de la Cruz, mag-royal ka. Nandito naman kami, napakarami naming solid and loyal na tutulong sa'yo. Masaya ang negosyo ng Royal at masarap pumasok sa institusyon ng Royal. Back then, iniisip ko lagi sarili ko. Ayoko mag-training. Ayokong gumamit ng products. Gusto lang maka-invite para kumita ng malaki. Para akin na yan, akin. Puro sarili. I'm very selfish. Ngayon, naramdaman ko na yung purpose. At ngayon, naintindihan ko na yung sagot sa matagal ko ng tanong. Bakit sa dinami-dami, ako yung tinamaan ng isang very rare na sakit na yon? Simply because, para meron akong ma-share ngayon. Kung hindi ka kasi tatamaan ng isang napakatinding pagsubok, to the point that you almost hit rock bottom talaga. Pag hindi mo na-experience yun, hindi mo mararamdaman ano bang silbi mo sa buhay. This is the perfect time na kung ikaw nanonood ngayon, nararanasan mo, in a way, nakaka-relate ka sa mga kinikwento ko. This is the perfect time to do Royal. Malalim ang Royal. Ibahin mo to. Kasi sa Royal, we're doing this as one solid Royal. And I can assure you, our 9 years and beyond, we will become very, very unstoppable.